Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Tatalakayin natin ngayon ang kakaibang pangyayari noong 1947 at ito na yata ang pinaka naging kontrobersyal na issue tungkol sa mga UFO at aliens hindi lamang sa bansa ng Amerika kundi sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagsimula ang lahat noong June 14, 1947. May isang maliwanag na bagay mula sa langit at bumagsak ito sa kalupaan ng Roswell, Mexico. Habang nakasakay sa kanyang kabayo ang nagmamay-ari ng isang rancho malapit sa Roswell sa Mexico na nagngangalang Mac Bressel, nakakita ito ng isang kumikinang na bagay na gawa sa metal at ito ay nagliliyab malapit sa kanyang rancho. Naisipan niyang kunin ang nagkalat na mga piraso ng metal at itinago niya ang mga ito. Makalipas ang 3 linggo, si Bressel ay umalis sa rancho at umuwi ito sa kanilang tahanan kung saan naroon ang kanyang asawa at ang kanilang anak na babae. Ikinwento niya sa kanyang asawa ang nangyari at ipinakita niya ang mga piraso ng metal na kanyang kinolekta mula sa bagay na kanyang nakita. At nabanggit ng kanyang asawa ang naibalita tungkol sa mga UFO na namataan sa kanilang lugar ilang linggo na ang nakakalipas. At dahil walang telepono at radyo sa kanyang rancho ay walang natanggap na balita si Bressel sa kanilang lugar sa loob ng nakaraang 3 linggo. Nang marinig ni Bressel ang balitang ito mula sa kanyang asawa ay bigla niyang napagtanto na maaaring ang bagay na kanyang nakita malapit sa rancho ay isang nag-crash na flying saucer o sasakyan ng mga alien. At kinabukasan noong July 7, nagtungo si Bressel sa isang sheriff sa kanilang lugar na nagngangalang George Wilcox at inilahad ni Bressel ang tungkol sa bagay na kanyang natagpuan malapit sa kanyang rancho. At nang malaman ito ng sheriff ay agad niyang tinawagan ng Colonel ng United States Army Air Force na nagngangalang William Butch Blanchard. Nang malaman ito ng Colonel ay agad niyang tinawagan ang General ng US Air Force na nagngangalang Roger Ramey. Inutusan ng General ang isang Major Intelligence Officer na nagngangalang Jesse Marcel upang suriin ang nasabing lugar. Makalipas ang 1 oras ay nagtungo si Major Marcel sa crash site kasama si Mac Bressel at iba pang mga militar upang suriin ang lugar. Namangha si Major Marcel sa kanyang natuklasan tungkol sa kakaibang uri ng metal na parte ng bagay na ito at dinala niya ito upang ipakita sa kanyang base commander na si Colonel William Butch Blanchard. Ang metal na ito ay may ekstraordinaryong katangian na kahit hiwain ito ay bumabalik lamang ito sa kanyang orihinal na anyo. At naglalaman rin ito ng mga kakaibang simbolo na nagpapatunay na ito ay galing sa ibang mundo. Nagpadala sila ng mga eroplano upang suriin ang buong bahagi ng lugar at mga ilang saglit pa ay nakakita sila ng isang kumikislap na bagay. Nang tignan nila ito gamit ang isang telescope ay napagtanto nila na ito ay isang sasakyang panghimpapawid na hugis platito. Tinawagan nila agad ang mga matataas na opisyal ng militar upang puntahan ang lugar na ito kung saan tumilapon ang flying saucer. At nang makarating na sila sa lugar na ito ay agad nilang ipinatawag ang photographer ng Army Air Force na si Sergeant Frederick Bental. At ayon sa testimonya ni Sergeant Frederick Bental noong 1994, ipinatawag siya sa crash site at inutusan siyang kunan ng litrato ang flying saucer. Ngunit pagkatapos niyang kunan ng litrato ang flying saucer, ito ang mga sumunod na pangyayari. Pinapasok nila ako sa isang tent, at halos wala akong makita sa sobrang dilim. At ang sabi sa akin ng opisyal, kunin mo ang iyong kamera at lumayo ka ng 15 talampakan. Dagdag pa niya, kunan mo ng litrato ang mga ito. Ngunit siguraduhin mo na huwag kang titingin. At nang mag-flash ang aking kamera ay nakita ko ang 4 na katawan na nakahandusay. 30 beses kong kinuna ng litrato ang mga ito at nakita ko ang mga ulo nila na napakalaki at mahaba ang mga kamay ngunit 4 lamang ang mga daliri. At doon ko na napagtanto na ang mga ito ay mga nilalang na nagmula sa ibang mundo. At ayon kay Glenn Dennis na isang mortician sa Roswell, nasaksihan raw ng kanyang kaibigang nurse sa military airbase kung paano isinagawa ng mga doktor ang autopsy sa mga alien na ito. At noong taong 1995, isang British film producer ang naglabas ng isang video footage ng pagsasagawa ng mga doktor ng autopsy sa alien na ito. At ang video footage na ito ang nagpapatunay sa nangyaring alien autopsy sa Roswell noong 1947. Nasa halos 13 minuto ang buong video ng alien autopsy at naging headline news ito sa buong mundo. At noong July 8, 1947, dahil sa pagnanais ni Colonel William Blanchard na may sulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan, sinamantala nito ang pagkakataon upang ipaalam sa buong mundo na sila ay nakapag-recover ng flying saucer at mga nilalang na nagmula sa ibang planeta. Inutusan niyang gumawa ng isang press release ang First Lieutenant Public Information Officer na si Walter Haut at inutusan niya ito na pumunta sa mga radio station at mga news media upang maibalita agad ito sa buong mundo.
At nang maibigay na ni Walter Haut ang report na ito sa mga radio station, ito na ang sumunod na pangyayari. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. Nang maibalita ito sa radyo ay mabilis na kumalat ang balita sa bawat sulok ng mundo at walang kamalay-malay ang matataas na opisyal ng gobyerno sa ginawa ni Colonel Blanchard na ipaalam ito sa buong mundo. Kumilos agad ang matataas na opisyal ng gobyerno upang pagtakpan ang kumakalat na balita at mga ilang oras lamang ay gumawa sila ng paraan upang baguhin ang balitang ito. Makalipas ang ilang oras, binago ng US Army ang balita at ang bumagsak raw na bagay sa Roswell ay isa lamang weather balloon. Ngunit kahit pa binago nila at pinagtakpan ang totoong nangyari, ay marami pa ring naniniwala at mga saksi na ang bumagsak na bagay sa Roswell, Mexico ay isang flying saucer o sasakyan ng mga alien. Mula noon hanggang ngayon, ang nangyaring ito sa Roswell ay usap-usapan pa rin ng mga tao, at habang tumatagal ang panahon ay dumarami ang mga naglalabasang ebidensya tungkol sa nag-crash na flying saucer at pagsasagawa ng autopsy sa mga biktimang alien. Marami ka pang makikitang impormasyon sa internet tungkol dito na nagpapatunay na ang pangyayaring ito ay pinagtatakpan lamang ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ano sa tingin mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Sa part 2 ng bidyong ito ay ipapakita ko ang mga sikretong video footage ng mga alien na nakaligtas mula sa pagbagsak ng flying saucer. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaibigan. Marami pa tayong tatalakayin ng mga kakaibang videos tungkol sa mga UFO at aliens at mga kakaibang kaalaman tungkol sa mundo at sa ating kasaysayan. Patikim pa lamang ang mga ito, kaya't huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel upang updated ka sa mga susunod pang mga videos. Huwag mo rin kalimutan mag-follow sa page na Extraordinaryo at paki-share na rin ang mga videos.